Minsan ba sumagi na sa isipan mo yung kwento ng Biringan City? Bakit walang katapusan yung kwento ng Biringan City na binasagan the Lost City sa lugar ng Samar, kung saan ang ibig sabihin sa kanila ay hanapan ng mga nawawala? Dahil nga curious ako at may hilig ako sa history, ni-research ko at inalam ko yung iba't ibang senaryo o tinatawag lang tong hypothetical story o posibilidad na pinagbasihan ng kwento ng Biringan City. Disclaimer lang, ito ay aking sariling pag-research o pagtatalakay. Kung may gusto kayong i-research pa, nasa sa inyo yan, yung mga taga-Samar na makakapanood sa akin, kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi. Pero ito ay mabuting sinaliksik ko, kaya nga napakatagal kong itong in-upload habang nagre-record ako sa video na to. At meron nga mga taga-Samar dito sa amin at pinasagan nga ito sa lugar namin na Warayan ang lugar kasi parte ng lugar namin dito na ang tawag ay Warayan. So kung matatanda ang tatanungin mo at nabuhay noong 1950s, ang edad ngayon ay 73 years old. At syempre naniniwala siya sa kwento na yan, lalo na yung sikat na babae na Encantadia na yan na si Carolina, na pag pinakain ka doon ng itim na kanin, hindi ka nito makakabalik sa inyo. Tuluyan ka ng maninirahan sa lugar ng Biringan City, kung saan may nagagandahan mga building at kakaiba ang lugar na yun. Dahil natalakay na naman to sa KMJS nung linggo lang, pero suki talaga ang KMJS ng Biringan City. Sa di nakakalam, April 16, 2017 nung unang in-episode ng KMJS to ng Kapuso Mo Jessica So, at nasundan to ng mga ilang taon pa lumipas. October 23, 2022, last year lang. So nagkaroon ulit ito ng episode. At eto na nga, kamakailan no, linggo, November 6, 2023, nagkaroon na naman ng another story. Ang nabuhay na naman yung kwento ng Biringan City dahil sa nag-viral na video ng isang lalaki na pumapalaot sa karagatan at nakita niya, nag-videohan niya yung mismong mga nag-iilawan ng mga building. At syempre ang ending, hindi na naman totoo kasi wala namang ebidensya. Ang tagal kong inantay yung sagot at yun na nga, lugar pala yun sa Batangas. So ating alamin, at ito nga yung posibilidad na aking research. Siguro may connection talaga to sa mga White Russian. Yung 6,000 na White Russian po na tumira dito sa lugar natin sa Pilipinas. At yun ay sa lugar, ito. At ito ang kasagutan, mga Triple R TV. From 1949 to 1951, the Philippines under President Elpidio Quirino admitted 6,000 White Russian fleeing from China after the Communist People Republic of China was proclaimed in the region, at tumira po sila they settled in Tubabao Island sa Guyuan, Samar. Opo, tama po yung nabasa at narinig nyo po sa akin. Yun po yung 6,000 White Russian na nakatira sa China. So nagtataka ako bakit sila nasa China. Around 1949 pa po yun, napilitan pong humingi ng tulong yung mga 6,000 White Russians sa mga iba't ibang bansa. At ang tanging nagbukas ng pinto po ay ang Pilipinas. Napaka-hospitality po natin. Yan ang gusto ko sa Pinoy. So pinatuloy po ng dating namumuno na si Elpidio Quirino doon po sa lugar ng Tubabao Island. Ayan, sa pag-research ko, nilista ko lahat, sinulat ko lahat sa aking pagsasaliksik. Yun nga siguro yung pinagbasihan ng kwentong bakit hindi matapos yan. So may pinagmulan yan, at ang mga Pilipino, medyo exaggerated ko magkwento. Kung nabuhay ka sa panahon na yun, panakot daw dati sa mga bata. Sabi ng matatanda noon na nakausap ko ng mga taga-Samar, panakot daw yan sa kanila, ng kanilang mga magulang, na huwag kang lalabas paggabi. Kasi pag masyado ng late night, maglalabasan daw yung mga puting engkanto ng mga gwapo at magaganda at kukunin ka at di ka na makakabalik. So dun nga siguro ang pinagbasehan ng kwento na yan. So hypothetical lang po to na senaryo, at disclaimer lang, ito po ay aking sariling pag-research nga, inuulit ko po. So sadyang mahiwaga talaga yung kwento na yan, pero meron po mga paliwanag dyan, mahistory yan kung bakit nagsimula yung ganyan So yung about kay Carolina na pinagsamantalahan daw at siya ay nasawi, at nagulat sila na buhay daw po ulit yun sa lugar nila. Ayon sa sabi-sabi, malalim pa na kwento yan, dahil ang Biringan City ay nasa pagitan ng Pagsanghan at Gandara, Samar. So tama po ba ako? Yung after World War II, di ba, tumira ng 2 taon dito yung 6,000 White Russian. Kaya yung iba namang mangingisda, pag napadaan doon sa laot, ay makikita nyo may nagliliwanagan kasi sinuportahan nga po sila ng ating gobyerno noon, at may ilaw po sila na pinagkuwanan. Ito po ay galing sa mga dimotoryata o di baterya. Sa lugar ng Samar, hindi pa using kuryente, walang social media, hindi using internet natin noon, at yung balita na nakakarating sa bayan ng Samar, napakabagal po talaga, kaya hindi nila alam na may tumira ng White Russian noon.
At syempre, ikaw, exaggerated ka na naman magkwento, ikinuwento mo na naman dun sa kapitbahay nyo na ganito, may nakita akong nagagandahan mga building, ang liwanag, kakaiba yung bahay. Syempre, ang mga Pinoy ganun exaggerated tayo magkwento, at yan, nagpasalin-salin na yung kwento na yan. Kaya naniniwala ako, yan ang basihan, at totoo nga may tumira dito na 6,000 White Russian noong panahon ng 1949 to 1951. Grabe yung tagal pala na tinira nila. Sa bahay natin, di ba? Hanggang ngayon naman kung ikay nakatira sa malayong lugar at nayo ng probinsya, wala pong kuryente pa rin hanggang sa ngayon yung iba. Yung iba po mga katutubo hindi po sumasabay sa bagong henerasyon natin ngayon. At yan po talaga ang palagay ko at posibilidad na pinagmulan talaga ng kwento ng Biringan City na yan, kaya hindi matapos-tapos yan Baka sa susunod na feature na naman ng KMJS, may mag-viral naman na video, baka na naman i-feature ng KMJS yung Biringan City kapag may bago na namang viral video na naman yan. At hanggang dito na lang aking video. At kung may natutunan ka sa aking video, please like and share. This is Raymond Ruiz Reyes, aking FB main account, at sa aking FB page, Ka3Play, at sa aking YouTube channel, Triple R TV. Please subscribe po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Biringan City, napakamahiwagang kwento. Pero may mga scientific na paliwanag yan at mga history. Maraming salamat.